Pag nagpa-herfulical test ba si BBM ngayon at nag-negative, titigilan nyo ba si BBM sa kakabira? Kasi ganyan ang sakit ng mga DDS eh. Kapag meron silang gusto at nasagot mo, katulad sa atin dito, di ba? Katulad sa atin dito, nag-live tayo. Magsabi tayo ngayon dito, si BBM nagpa-drug test na noon, negative. Ang sasabihin ng DDS, fake news ka. Fake news ka, hindi totoong negative, hindi nagpapadrug test yan, binayaran ng St. Luke's. Ganyan ang sasabihin ng DDS, fake news ka. Ngayon, maglabas ka ng video dito at magpakita ka ng pruweba na nagpa-drug test, sasabihin nila, edited yan. Edited yan. Ngayon, pag i-play mo at nandoon, nakita mo na tinusok, kinuhaan ng dugo, in-examine at lumabas na negative, sasabihin agad nila, taga saan ka? Akin na address mo, patayin kita. Kasi napikon. Asar. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Pag nag-issue ka ng hindi sang-ayon sa kanilang kagustuhan, sabihin fake news ka. Pag naglabas ka ng ebidensya, sasabihin edited yan. Pag i-play mo yung ebidensya, sasabihin, putang ina mo, taga saan ka? Magkita tayo, patayan tayo. Ganun sila. Ngayon, tanong ko, pag nagpa-herfulical test ba si BBM at nag-negative ang resulta, titigilan nyo ba si BBM sa kakabira? O baka pagkatapos ng herfulical test, ang sasabihin nyo, nasaan ang pondo ng PhilHealth? Nasaan ang flood control? Yan yung inuulit-ulit ninyo eh. Di ba? Pag kami nagtanong, bakit ayaw ni Digong ilabas ang pera niyang pondo na napakaraming transaksyon sa bangko? Bakit ayaw pumirma ni Digong ng waiver ng pinapirma ni Trillanes? Saan galing ang milyon-milyong pera ni Digong na ginastos niya ngayon pangbayad sa kanyang abogado na 140 million a month ayon sa Rappler News? Nawala naman silang negosyo. So, ibig sabihin, totoo pala. Yeah? Totoo pala ang akusasyon ni Trillanes na milyon-milyon ang pera nila. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Kapag nasagot kayo at nagpa-herfulical test si BBM ngayon, titigilan nyo ba si BBM sa kakabira? Hindi. Bakit? Pagka napahiya kayo sa herfulical test, isa lang naman sasabihin ninyo eh. Asaan ang pundo sa PhilHealth? Nasaan ang flood control? Walang takas si BBM sa inyo. Katulad kay First Lady Lisa Marcos. Sabi ninyo nakulong sa Los Angeles, California. Ngayong nakita ninyo, nakasama ni BBM at ngayon ay nandoon sa Leyte si First Lady Lisa Marcos, sasabihin ninyo, nag-iba ang statement ng pulis. Nakulong si Lisa, hindi makauwi dahil namatay si Paulo Tantoco, sangkot si Lisa kasi nagdruga-druga sila doon. Hindi pinalaya ng Los Angeles Police. Ngayon, nung nakita ninyo si First Lady Lisa na nandito sa Pilipinas, sasabihin nyo na naman, nag-iba ang statement ng pulis, binayaran ni Lisa kaya nakauwi si Lisa. Putang ina. Gusto nyo malaman ha? I will assure under my Napapahala ng isang dating opisyal ng PNP. Psychological assessment kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong taong 2000 na naging pasihan ng annulment ng pagsasama nila ng kanyang unang asawang si Elizabeth Zimmerman. Hindi siya kadalasan nagsisisi sa kanyang mga naggagawa. Ayon pa sa psychological assessment, mayroong narcissistic personality disorder o masyadong nakatuon si Duterte sa kanyang sarili. At dahil umano dito ay nasasaktan at nababaliwala niya ang damdamin ng ibang tao, maging ang kanilang karapatan. Base pa din sa assessment na kasama sa court records. Impulsive si Mayor Digong at hirap kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi rin daw nakikita ni Duterte ang epekto ng kanyang mga ginagawa sa ibang tao. Sa huling bahagi ng assessment ng psychologist, sinabi na wala siyang sense of guilt o pagsisisi sa mga bagay na kanyang nagagawa. At sa halip, Nakita nyo? Meron siyang narcissistic personality disorder. Kita nyo? Gusto nyong batas na malalaman? Ayan o. I-research nyo isa-isa yan. Yan yung batas na nagawa ni Marcos sa 15th Congress. Pag-explain ko sa inyo isa-isa yan, hindi tayo abutan tayo 2 araw dito. Ayan o. Yan ang lahat ng RA 1 to 20 at 54 bill passes into law. 54 na batas ang nagawa ni BBM.
kay Digong, i-research ninyo kung may batas na nagawa si Digong, putang ina, paluin ko martilyo kung may makakapagpalabas ng batas na nagawa ni Digong. Putang ina ninyo, 54 ang batas na naipasa ni BBM sa 15 Congress. Si Digong, wala ni isa. Maskin si Sara nga, walang batas na naigawa eh. Kakahiya kayo. Oh, ngayon, mga botante, basihan ninyo ang politisyan na gumawa ng batas. Huwag yung gumawa ng kabulastugan at pagnanakaw. Sinong DDS dyan na nanood sa akin, maglabas kayo ng isang batas na naipasa ni Digong. Isang batas lang na siya ang may akda. Di ba? Wala, di ba? Maskin kay Sara nga, walang project, batas pa. Supporter kayo ni Sara at ni Digong, di ba? Maglabas kayo proyekto